mo this week. Mayroon pong, yung kasamahan ko namin na nagsabi na nagpapasalamat siya sa, meron siyang tatlong souls na nawin sa kanyang destino, yung health at support ng pastor, isang pastor sa Quirino District Evangelism. Then, pinagpapasalamat din ng kasama namin ang kanyang health. Ang isa pa, yung successful na Bible study sa kanyang local church. Then, ang isang kasamahan po namin sa grupo ay nagpapasalamat dahil pinubad ng Panginoon ang mga kailangan for that week. Saka may assurance sa may financial aid na hinihingi sa application. Assurance pala. Yun po yung pinagsalamat ng grupo namin sa nakaraang linggo. Then, yung sunod po yung how is our devotional life. Personal po ito. Isa-isa po sa amin ay mayroong mga binanggit na pagde-devotion. Yung Psalm 124 verse 6, our God is our help. Sa Hebrew 13:5, na di ka iiwan o pababayaan, at nagtanong ang kanyang apo daw, tinanong na kung saan daw siya pupunta ay andun din daw ang Panginoon, at yun ang sinabi, piniliwanag ng isang pastor. May nagsabi din dito na ang pagdidevotion na personal ay inspirasyon sa araw-araw na kanyang mga gawain. Then, minsan din may occasional na yung minsan-minsan lang yung pagde-devotion, hindi regular. Then, meron din nagsabi na nagbibigay ng kalakasan, strength, courage, sleep enhancer. Pag nag-devotion o nanalangin, nagiging payapa ang kanyang tulog, at siguro hindi siya makakatulog kung minsan. Then, sa family life, sa mga anak, giver sa church, tither, then sumasali yung mga apo ng praise and worship. Yun. Then, sa family, naging ministry din ng family na tumutulong sa gawain sa church, sa paglilinis. Ganun po, naglilinis ang mga anak dahil wala silang janitor sa church. Naging ministry na rin yun. Then, yung mga anak ay nag-aaya ng mga kaibigan na hindi nagsisimba. At mayroon pang kagrupo namin na nagsabi na yung asawa unti-unti nang naiintindihan ang giving sa church. Kasi hindi niya dati na iintindihan ang giving. Then, sa mga anak naman, kung minsan yung mga anak ng mga pastor hindi naiwasan yung mga nag-aaway din. And tinesermonan din yung mga anak, and then sila yung sinasabi na manalangin at humingi ng tawad sa Panginoon. So, doon nagmi-ministry din ang mga anak sa gawain na yon. Sa susunod na tanong, yung mga struggle sa ministry. Yung mga struggle natin sa ministry. Sa grupo namin, may mga struggles na hinaharap po.
kanyang destino na isa kasamahan namin ay may isang pamilya na may depression yung mga anak. At sa pakikipag-usap ng pastor ay nakakatulong sa kanya. Tumutulong sa pag nagsisimba na rin at natututunan na rin na magbasa ng Biblia sa kanilang Bible study. Kahit ito ay medyo kung minsan ay parang kulang-kulang daw. Yung struggle ng isang pastor sa grupo namin ay kung paano daw niya matutulungan ang kanyang mga membro na may mga bisyo para maalis yung mga vices nila. Yun yung struggle ng isang pastor sa grupo namin. Then, may napasaktan na pastor noon pa daw, napasaktan siya ng isang pastor, struggle na pastor na nakadestino doon, eh paano niya mawiwin ulit yung member na yon na nagsabi na ayaw na daw o hindi na daw makakalimutan at hindi na siya magsisimba pero tutulong pa rin sa church. Then, ang isa pang struggle ng isa naming kasamahan ay yung magiging firm yung Methodist belief kasi po yung isang leader na sumapi sa isang kulto gusto rin ayain yung mga kamag-anak at mga kapitbahay, mga kaibigan. Kaya yung struggle ng pastor kung paano magiging firm yung mga ito para hindi sumunod sa isang leader na umalis sa Methodist Church. Ito po yung pinag-usapan po namin sa aming mga sa grupo namin. Salamat po sa pakikinig. Maraming salamat po sa G1. Punta naman po tayo sa B1. Yes. Nambag nga malam tayo amin kagabsat. TJ grupo mi. Ay, wala. Dati ti imasan talaga nakapuyat kita. Nakapuyat kita Tagalog. Sa aming grupo na pag-usapan po namin, kagaya din nung mga yung nauna, pero ang maganda po sa amin ay ang pinaka-palasak na ipinagpapasalamat ng membro ng grupo po namin ay ang kanilang buhay. Ang kanilang buhay. Yun ang palasak na usapan kasi dito sa buhay na sinasabi nila, may restored relationship with God, may bagong buhay mula sa disgrasya at mga bendisyon na ibinigay ng Diyos sa kanila. Yung tanong na kumusta ang devotional life natin? Ang isa sa amin ay nagsabi na ang devotional life niya ay yan ang panahon na ang lahat ng gagawin niya ay ikinukonsulta niya sa Diyos. At may mga prayer room din sila. At ang sabi niya ay ginagawa niya ito bago siya matulog. Usually sa atin kasi kung minsan nakakalimutan natin ang prayer time natin o ang pagde-devotion. Pero ito sa kanya ay bago siya talaga matulog. Mayroon din yung may personal na devotion at may ginagawa ding
dawn prayer meeting sa mga membro nila. So, yun ang maganda sa amin, yung grupo namin kasi may mga ginagawa pong mga ganito. Ang susunod po na tanong ay yung sabi na, kumusta naman ang inyong family? Umikot po ito dun sa kaisipan, lalong-lalo na kung may mga problema, lalong-lalo na sa pagkakaroon ng sakit sa mga membro ng pamilya natin. Lumabas po sa pag-uusap na kung minsan, kahit na mga workers na po tayo ay nagkakaroon pa rin tayo ng pagsisi sa mga partners natin pag nagkakaroon ng mga problema, lalong-lalo na ang kalusugan sa ating pamilya. Na blame natin ang ating partner sa buhay, ang mga spouses natin kung bakit nagkakasakit yung mga membro ng pamilya natin. Na ang sinasabi na hindi dapat ganun, kundi that is the best time that we show support to each other. That is the best time for us to pray for the problem. Kasi usually ang ating nagiging focus pag may mga nagkakasakit na ay, awang kwarta, walang pera. Saan kukuha ng pagpapagamot? Na nakakalimutan na natin na ang Diyos pala andyan lang, just a whisper away, just a prayer away, ay hindi lang gagaling yung may sakit, kundi masasagutan pa ang mga problema natin. Doon po umikot ang prayer life o ang kaisipan, yung tanong na kumusta ang ating pamilya. At napatunayan, may isa sa mga nagbigay ng testimonyo ng buhay niya na ang need ng family niya bilang pastor ay sinagot ng Panginoon sa pamamagitan ng isang dating miyembro na nagbigay, sasabihin ko yung amount para agmulagat kayo, nagbigay ng 2,005 cold cash na US dollars. Wow, di ba? Yun. Diyan nagpapatunay na huwag kaagad lilingon dun sa problema, kundi mag-pray tayo with our members of the family, especially with our spouse, para ma-feel nila na talagang yung Diyos na ating pinagsisilbihan ay hindi lang may bibigay niya ang ating buhay, kundi lahat ng pangangailangan natin ay kaya niyang ibigay. It is, sabi pa doon sa grupo natin, it is in this time that our family needs our comforting presence. It is in this time that we must build unity, stability, at solidarity in our faith. Yun ang napag-usapan namin. Kasi dito nga, sa mga kalagayang ganito talaga ang siyang nagpapatibay sa ating pananampalataya sa Diyos at pagiging isang pamilya ng isang trabahador ng Lord. Dito pa napapatunayan natin yung sabi ko nga na pag hindi lang ibibigay ng Diyos o sasagutin ng Diyos ang ating dalangin, kundi dito natin nakikita ang pagmi-minister ng Diyos sa ating buhay pag lumapit tayo na kumpleto with. Kung minsan kasi hindi natin sinasama ang wife natin o kaya yung members ng family natin doon sa pagpapanalangin natin. Kailangan isama natin sila para pag may kasagutan ang ating prayer, lumalakas din at the early age of our children, lumalakas ang kanilang pananampalataya. Para kahit na anong pagdadaanan na nila sa susunod at paglaki nila, hindi nila iiwan ang buhay ng may pananampalataya. Isa pang umikot doon sa How's Your Family ay yung kalagayan natin na ang ating bahay ay hindi yung parsonage o kaya may sarili tayong bahay na hiwa-hiwalay ang membro ng pamilya. Yun, doon din umikot kasi
karamihan sa atin ganon. Ako man, yung mga anak ko nasa Maynila, yung misis ko nasa bahay namin, ako nasa destino namin, destino ako. We seldom see each other. We seldom see each other. Doon din umikot yung kaisipan na how's your family. Pero naniniwala pa rin tayo na God will always be there na tumutulong sa atin. Yung susunod na tanong ay yung greatest challenge in our ministry. Isa sa mga greatest challenge natin ay ang ating kalusugan, because our performance in our ministry is depending on our health. Kaya rini-require pa nga tayong mag-submit ng health certificate, di ba? Pag magpa-renew ka. So, ang ating kalusugan ang pinaka-prime na challenge sa ating pagmiministeryo. Ang lumabas dito ay napagtanto natin na may mga problema nga ang kalusugan natin. Pero pag nag-rely pala tayo sa Diyos, kahit mayroon ang mga itong health problems natin, ay hindi po siya ang magiging dahilan para huminto tayo na magtrabaho. Yung isa sa mga isang sa grupo namin, sabi niya kahit na ang sabi ng miyembro ay mag-leave ako, pero ang desire ng aking puso ay no, hindi. Kundi kahit na may dinaramdam siya ay tuloy pa rin ang pagsaserve niya. Tingnan niyo yun. Mayroon ding nagsabi na pag umupo na siya at sa kanyang sabi ay ibinubulong pa rin sa kanya na magbasa siya ng banal na kasulatan. Isipin niyo how beautiful is working with God. Ang isa pang challenge na lumabas dito pagkatapos ng kalusugan ay ang pag-acquire ng karunungan, ng knowledge para siyang magamit natin sa ating pagmiministeryo. Yun ang magandang challenge din. At ang sabi niya ay noon maliit pa, ngayon ay dumadami na yung karunungan sa kanya at natututunan din niyang nai-apply ito. Ayun, maganda yun. Isa rin na lumabas dito ay yung isang, kasi hindi man tayo DS, leader pa rin tayo in our own right. Pero salita po ito ng isa sa mga DS natin. Ay ang problema, ang pinaka-greatest challenge niya, maliban doon sa mga familya, ay ang pagiging composed pa rin niya after all na ang gusto niya sanang mangyari ay hindi nagawa ng mga kasama niya. Diba? Lahat din tayo itong problema natin sa church natin. Ang gusto natin ay ganito. We are expecting the members of our church that they will do that. Pero paglabas at pag iharap na nila yung ginawa nila, iba naman pala ang ginawa nila. Tsaka kakamot na lang pag sinabi mo, hindi yan yung gusto kong, kakamot na lang. Sorry, Pastor. Kakamot na lang. Wala kang magagawa na, kundi ang magtimpi talaga at para hindi ka makapagsabi na hindi maganda sa kanila. So yun ang lahat tayo, not that pastor lang tayo ng local church, pero being a pastor in a local church, we are also leader. At tayo ang spiritual leader ng church natin. Yun ang problema natin talaga. Yung isa naman ay, ang pinaka-greatest challenge niya ay yung mag-accept ng criticism. Lahat tayo, ayaw nating tumanggap kung minsan na nang may o may mga nangingiti dyan, dapat yun ang pinaka-greatest challenge na ini-encounter niya, yung pagtanggap ng criticism. Pero ang pinakamaganda talaga, hindi lang pagtanggap ng criticism, kundi
paggawa ng naaayon sa sinasabi ng criticism. Yun ang pinakamaganda. Yun ang at yung kasama namin na nagbigay nito, na challenge niya na yan, ay natutunan niyang i-accept yung criticism at gumawa siya ng paraan para ma-develop niya, ma-improve niya yung mga bagay-bagay na criticize sa kanya. At minsan daw, naaya siyang magsalita sa isang school. At ang sabi daw noong principal ba ay, thank you, Reverend Father, ang ibig niya, sabi nung nag-aya. Na nag-appear pa raw sila nung misis niya. Ang ibig kasing sabihin nun ay, they recognize you as a better speaker. No, pag nagganon sila talaga, na ina-appreciate nila yung pagpunta mo at you have been a blessing to them. So mga kapatid, yan po ang napag-usapan po namin sa grupo po namin. Thank you very much po. Maraming salamat G1 at B1. Punta po tayo sa G2. Hindi tayo abot ng G12. Hanggang G2 lang tayo. G12, nauna yung 1. Ito naman yung pang-group 2. Ano ang pinagpapasalamat mo? Ti naibaga ang aming kitwa. Ako ay buhay, ako ay malusog, hindi nagkakasakit, pinagpala, magaling after high blood. Sino tina-high blood dita? Health. May paniniwala, paninindigan, pananalig sa Diyos, opportunity to travel. And she got an experience of lying down. Yan na. Nagbiyahe ka nga nakainta, hanggang nga nakatugaw, nakainta ka. And you did it well. Nag-urok kong saban? Ay malima. Sige. Binigyan ng partner in life ministry. Ito ay life ministry dahil binigyan ng Panginoon ng kasama. Saved from accident. Yan. Healthy. Ika naman yung isa. Pangalawa, kumusta ang devotional life? Well and good. And found out that religion can reform, but a gospel can transform. Yan. So napitas din kay everyday nga devotional life. Paputol-putol, may kahati kasi. So, tisumbat, set your time. Okay, Meg, kung na dyan number 3, in spite nga busy, lahat naman tayo ay busy. Yan. Every time, kausap ang Diyos. Reading silid, kararag, adik nga makitongtong ti Diyos. So, adik? Adik tayo makitongtong ti Apo? Kasi yung lagi, yan, lifestyle, pagkagising, pagka hindi magawa ng 9 p.m., 6 a.m., change of schedule, basta agdevosyon wherever you are. Consistent of time to have devotion day and night. Yan. So, yung pangatlo, kumusta ang family? Nasalunat, nagkapkapilya, well and good, kuna naman. Naglaylo ang daddy ko. Ayan. Dahil sa isang pastor ba ang kinagalit? Kapatid, okay naman. Kasi yung mga member naman ay nagagalit sa pastor. Mafanak to one day ng pastor, So, ayos meet nila kay ko, na to, helping me in my ministry. Anak active. Ayan. Active, helping church. Responsibility, struggle, time management, ministry, all is well. Awanti problema, mayat data, nagkakaintindihan daw sila. Okay naman, doon sa family. Ito naman yung the greatest challenge. Nagsabihan lahat ng challenges kanina. At sana, itong challenge na ito ay matransform lahat ng tao. Kasi, yung inaalihan ng masamang espiritu, hindi lamang yung tumitirik ang mata, hindi lamang yung bumubula ang bunganga,
po, kundi pati Kristiyano. Inaalihan din ng masamang espiritu pagka nag-isip ng hindi maganda. So, sana, kung makiayon kayo sa greatest challenge ng G2, ay matransform lahat ng tao. Fellow members, kasi nag-aaway-away, may sinasabi sa likuran, pagka nakaharap, maganda. Pagka nakatalikod na, sisirain ka na. Ano po? Kaya ito, sana ang mangyari, lahat ng ating gawain ay matransform, na magmumula sa atin, personal transformation. Ika, Jo, manina, parang mahirap nang matransform ang mga edad na ito eh. Mga edad natin, nagrigat nga matransform tikas nga tao, malalakay ba pakitain. Kasi naroon naman sa Biblia, doon sa 2 Timothy, dagiti tao, agayab dan tutag sa uti kayakda. Andoon. So nga, ang nangyayari ngayon, ang mga membro naman, ay tumatawag na ng pastor. Ni pastor, kastig ti kayak dumating na yung punto na yung sinasabi ni San Pablo sa 2 Timothy, ay naroon na po tayo. Ang mga membro, nagtatawag ng pastor na magsasabi ng kanilang gusto. O pagka yung pastor nagsabi ng kontra sa kanila, iyakar na kamo ni Diaz. Sumakunang kini Diaz paligay, takrot ka magayam ko ng kinana. So, sa akin lamang, yung UMC ay ang Christian Methodist Congregation. Akin lang yon. Kung gusto nyong makisakay, okay na. Kasi nagdaan ako doon. Kaya sabi ko kay DS, matransform lahat. Yung sabi mo, imperialismo, kapitalismo, aktivismo, yung pala ang problema, sarili mo mismo. Hindi pa na-transform. Kaya lahat nawa ito, ang greatest challenge ng bawat isa ay matransform. Pero mahirap nang matransform. Kasi, yung pagkapastor, pagka-Japonesa, ay parang, hindi na parang hanap buhay. Di ba? Hanap buhay na natin ito. Sino sa atin ang may gusto? Pag nanghingi ka ng sweldo mo doon sa kapilya, sasabihin, wala. Di magantay ka hanggang merong may pera. Buti na lang yung kasama ko, may kaya. Kaya doon ako sumisipsip. Umuutang, mas magandang pakinggan yung sipsip. Sumipsip ka sa Panginoon. Kaya yung lecture ni Pano, nung Sabado ba yun, Rodel? Ang taong naiipit sa Bombay, kakapit tayo. Pero ang Kristanong naiipit, sa Diyos kakapit. Yan. Kaya, ang ginawa ko naman sa Divisoria, bago lalabas ang pera, akin muna. Di ka? Siyempre, si Kagub Ubra di dyan, parang ti Korta, mapangkin ni DS, tas yung doon na Kaya po, ko naman, sinasabi ko lang totoo. Nasa akin ang pera, pang tithes, for emergency, hanggang sa katapusan. Hanggang katapusan lang kami nagbibigay. Na urmo. Yan. Pero sa tithes yun. Maraming sana hindi yung, mas marami kang pamasahe kaysa ibigay mong tithes sa sentro. Di ba? Urmo lang yun, Muntun Lunes, 31 October. For another October, ornongin man diya. Ornongin man hindi kayo. Ornongin man Tetip kunto man Yan. So, mabuti ang Panginoon. Lahat nawa tayo ay matransform, hindi lamang sa salita, kundi sa busilak na puso magmula lahat ng gawain ng Panginoon. Salamat po sa report ng G12. Kasi yung daw 1 tsaka 2, pag pinagsama mo, 12 na Okay, B2. Ang reporter natin, yan. Si Tatay. B12. Pastor, pinakamatanda ang kanilang inutusan. Sapagkat ako'y walang destino na,
Nagpa-utos naman ako. Alam nyo, ang tingin ko doon sa grupo namin, dalawang bagay ang aming pinagdadaanan. Yung isa, para kaming dumadaan sa isang pusikit na karinga. At ang pangalawa, kami ay tumitingala sa kapangyarihan ng Diyos na nagbibigay sa amin ng bukang liwayway ng pag-asa at pagsisilbi. Doon sa ipagpapasalamat, napansin namin na lahat-lahat po kami, yung diwa ng pasasalamat ay nakatuon sa Diyos. Hindi lamang kami nagpapasalamat sapagkat kami nabigyan ng biyaya, kundi nagpapasalamat kami sa mga problema o mga alalahanin, mga burden na dumarating sa amin upang kami hihingi sa ating Panginoon Diyos ng kalakasan upang aming maharap ang lahat ng ito sa kaluluwalhati ng kanyang kaharian. Yung sitwasyon ng pamilya, naranasan ng grupo namin, meron yung bagong may asawa na nabalo. Meron pa yung naghahangad na balo na mag-aasawa. Meron din yung balo, hindi na. Pero, alam nyo, parang konserbatibo itong sitwasyon na ito. Na dapat mong ipanalangin yung babae kung lalaki ka na maging kabiyak ng puso. Sapagkat anuman ang mangyayari, kung una sa lahat ay may pananampalataya sa Diyos, wala ka ng problema pang iba. Pero kung naghahangad ka ng edukada, ng kayamanan, kung anuman sa Kanya, mauwi doon sa kasawian na magpaparating sa iyo sa kahimlayan ng kawalan ng diwa at kamalayan. Lumalabas yata ng Tagalog ng mga taga-Bulacan. Ngayon, yung bang nakaka-challenge ba yun o yung kwan? Hindi. Devotional. Ang sabi ng grupo sa devotional,